Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. Pwede ba tayong kumain yan? Okay. Yan po ay isa sa mga madalas na maitanong sa akin ng ating mga kapatid na pasyente and survivors. Miss Glenda, pwede ba tayong kumain yan? Alright, by the way, this is Glenda and I'm a cancer thriver, and sa araw na ito, pag-uusapan natin ang pagkain. Paano malalaman kung pwede natin kainin ang isang food item? Okay, 6 ways to find out. Alright? Okay, simulan natin. Recently, ito ang mga naitanong sa akin. Miss Glenda, pwede ba tayong kumain ng cup noodles, karne, vegan food or mga vegan ingredients, and burong isda? Ito, may nagtanong nito sa akin dati. May binanggit na isda. Okay? Ginugol ko pa ako ng isda. Alright, sige. Paano natin malalaman kung pwede natin kainin ang isang pagkain? Okay, 6 ways to find out. Alright, let's begin. First, we have to understand na we are on treatment for a very serious illness. Nagkaroon ng mali sa ating sistema, sa ating lifestyle, mitochondria, maraming involved na pangyayari, cells, organs, marami. Okay, so may na-discarril somewhere at maraming factor ang involved dito. Hindi lamang po ang mga bagay na nagawa natin, naisip natin, kundi yung mga bagay din na kinain natin. At pagdating sa gamutan sa cancer, ang pagkain po ay 35%. Okay? Malaking factor po ang pagkain. So, sa simula pa lang po, mas maganda may consciousness na tayo na ingat tayo sa pagpili ng kakainin. Ngayon, paano ba natin malalaman o i-check ang food item kung pwede sa atin? Number 1, yung content mismo ng pagkain. When you're talking about store food o yung mga nabili sa grocery, yung mga labels sa likod, isa sa mga tinitingnan natin ay sugar content, and then sodium content, and then yung fat content, yung iba pati calories. Okay? Sa sugar content po, bilang alam natin na medyo may situation tayo sa glucose, sa sugar, at although ginagamit din po ng good cells natin ang sugar, mas mabuti pong monitor na rin natin. Okay? Ang isang babae ay maaaring magkonsumo ng up to 6 na kutsarita ng asukal. Ang mga lalaki naman ay 9 na kutsarita ng asukal. Kung grams ang nakalagay sa label, 4 grams ng sugar ay equivalent sa kutsarita. Okay, ingat din po tayo sa mga ibang pangalan na ginagamit sa sugar, katulad ng fructose, kung ano-ano pa, corn syrup, mga ganon. Okay, so i-monitor na po natin yon. Minsan napapasobra tayo and aware din tayo dapat na ang mga sugar ay hindi lamang nakukuha sa yung mga sweets na pagkain. Yung iba pati yung flour, meron din. Okay? Alright, mga starchy food. So, titingnan natin yung sugar content. Pangalawa, yung fat content. Okay? Pag may saturated fat, may animal fat yan somewhere, dapat medyo mag-ingat na tayo. And then, sodium, allowed tayo, I think, 1,500 or 1,200 milligrams a day. Yun ay 3/4 na kutsarita. Okay? Minsan pag kumain tayo ng cup noodles, may mga cup noodles daw na mga Asian cup noodles na 998 milligrams kagad yung sodium content o yung asin. Okay? Kailangan naman sa katawan ng asin, pero sobrang dami nun. Okay? Sobrang dami nun. Tapos kakain ka pa ng ibang bagay. Alright? And then, yung calories. Okay. Ganito. Yung karne. Pag binili natin ng karne, walang label. Walang tatak naman yan. Binili sa palengke, binili sa grocery. Ang usapan lang po kasi dito is, marami na pong karne. Noong unang panahon, okay naman ang karne. Marami na lang po kasing nangyari along the way kung saan, sa mass production, ang karne ay kailangan ma-produce ng mas marami or kailangan ma-preserve ang shelf life. Kaya ito ay nai-iniksyonan at kailangan magaling quality, tender. Parang yung manok na lang, hindi na yun yung mga machong makukunat na manok. Tender na mga manok. So, ang mga ito ay nai-iniksyonan na ng antibiotics at iba-iba pang mga chemicals. Kung kakain po tayo ng karne, mas maganda yung organic. Kunyari, kakilala mo yung bumili, yung nagbenta ng baka, at ang tip ko, kung pupunta ka sa palengke, minsan magkakatanungan saan galing yung baka nyo? Sa ganito pong probinsya. Ano ba yan? Grass-fed or grass-finished? Anong pinakaiba ng grass-fed? Pinakain ng damo. Grass-finished ay talagang namamasyal sila sa malawak na lupain at hindi sila nakakulong lang. Minsan po ay napapakain din kasi sila ng hindi tamang pagkain katulad ng mais. Hindi yun at iba pang patay na
animals, giniling, niluto or something. Okay, hindi po yun ang tamang pagkain nila. So marami na pong nakapasok sa katawan ng mga karning kinakain natin na hindi dapat, kaya hindi na rin po siya ganun kaligtas. May mga milk na galing pa rin sa animals. Ako po hindi na po ako umiinom nun. Alright? Kasi syempre may mga chemicals na rin na involved. Okay? I drink milk, soy milk, or not milk, mga almond milk. Ganon. Ngayon, pag-usapan natin, nabangitan natin yung cup noodles, karne, ingat. Well, pagdating sa meat, hindi po ako vegan or vegetarian sa ngayon. Kumakain po ako ng egg. Okay? Shrimp. Tapos kanina, ang parang may egg ako, may avocado for fats. And then, tanghalian ko actually mung beans kasi may protein din yun na may halong dried mushroom. Yung pala yung sinasabi ng doktor ko na para siyang baka. Okay. Getting ahead of myself. Anyway, ngayon, vegan ingredients. I'm studying vegan food and vegetarian. Tapos po, ang isang sa natutunan ko, gusto ko kasi ng butter. Gusto kong bumili ng vegan butter. Inaral ko na nung nagluto ako. Ang na-realize ko, ang vegan butter ay mantika pa rin. Kombinasyon ng cooking oil at ng neutral oil or vegetable oil and then may milk. Okay? May halong panimpla. So, mantika pa rin siya. Fat pa din siya. Okay? Vegan ingredients, meron pong mga binibenta ngayon na iba-iba kasi yan. Kung yung vegan ay ikaw mismo nag-prepare, katulad ng almusal ko kanina, gulay talaga, okay po yan. Pwede ka naman kumain ng vegan meal today, dahil hindi ka naman talaga vegan. Okay? Vegan lang yung meal mo today. Ibig sabihin, walang meat na involved. Okay? Walang animal products. Kasi magkaiba yon, vegan and vegetarian. Ang vegan, solid talaga yon, walang animal products katulad ng eggs. Yung iba, mas maraming vegetable yung vegetarian, pero minsan may eggs pa rin sila at may ibang animal products katulad ng milk. May nag-commercial before, nag-ad before sa social media. Nagtitinda sila ng pre-packed na vegan food na pangbaha daw, calamities, tapos hindi mapapanis kahit walang refrigeration for 3 days. So, na-curious ako. Paano nila yun gagawin? Na mapapreserve ang freshness. Hindi lang yung freshness, yung nutrition. Walang refrigeration for 3 days. Medyo hindi ako okay doon. Tapos may nag-comment, no thanks. Okay? Okay naman po tayo. Kung ang vegan na tinutukoy natin is tayo mismo ang nag-prepare. And kaka-prepare lang natin. Hindi yung mga preserved. Kasi may mga involved na rin pong chemicals yan, especially kapag pinyahin na or something. Although, meron din naman pong mga good quality like yung mga soy meat na nakapackage talaga. Babasahin nyo na lang pong mabuti. Kailangan marunong lang tayo mag-analyze ng labels. Okay? Nalaman ko rin recently, like for example, bibili ka ng soy. Maganda ang soy sa katawan eh. Pero, kung kunyari iinom ka ng soy milk, wag na yung isolate or protein isolate, kunin mo na yung whole organic whole soy milk. Yung mga ganun ang tatak. Okay? Kung kakain tayo ng pagkain, kunyari wheat yan, kailangan ng unang ingredients niyan ay makikita natin whole wheat. Yan, whole wheat. Ingat rin po tayo sa mga pagkain na merong enhanced, kasi minsan binabaan yung sugar, tinaasan yung fat. Enhanced, fortified, low calories, mga ganon, kasi minsan pang-come on lang po yan. Mas mabuti pa rin yung pagkain natin is close to the ground. Tayo ang nagluto, but sometimes we have to buy from the store. Alam lang po natin yung mga dapat nating babasahin. Pagdating sa burong isda, ang fermented food po kasi, okay siya, pero hindi lahat. Ang burong isda kasi is, okay, fish. We can eat fish, pero ako po, I would suggest, yung fish na kakainin natin, ang pag-analyze natin is una, maliban sa pagkakaluto, yung mercury content. Okay, ang mercury ay linked to cancer at ito ay marami sa mga malalaking isda. So, I would stick to fish like sardines, salmon. Nakabili ako sa palengke namin na salmon ulo, niluto ko na rito. Okay, ako na nagsigang. Salmon, mackerel, or yung mga maliliit na galunggong na babae. Tapos, dilis sa wilis. Yan. Ito, may dilis ako kanina. Yung pagkakaluto, I wouldn't experiment much kasi mas simpleng buhay po sa akin. Mas mabuti. Kung fermented po ang pag-uusapan, mas gusto ko mag-focus sa gulay katulad ng sauerkraut. Yogurt po, inaaral ko na rin kung paano gumawa ng sarili kong yogurt at isa pang inaaral ko ay ang paggawa ng kombucha tea, which is also fermented, na good naman for microbiome.
Meron tayong mga pwedeng i-effort na mga pagkain, pero sana is mag-focus tayo dun talaga sa mga makaka-benefit sa atin. I know na in the past, if we were eating burong isda na mimiss natin, every once in a while, kung kailangan tumikim, why not? Pero making it part of daily meal on a regular basis, I wouldn't suggest it. Okay? Lalo pa hindi natin monitor kung gaano karami asin po ang inilagay dyan. Meron lang ako naalalang kwento before, meron kaming friend na nagkasakit sa kidney. Kinukwento nila, grabe Glens, sinasabaw ang patis at asin. Parang ganon. So, yun po ay ilan sa mga pwede nating i-consider pag tayo ay mag-analyze kung ang pagkain ay pwede sa atin. Okay, yung content mismo ng pagkain. Alright? Just because meron siyang title na fortified, enriched, or calorie, or healthy, or nakalagay vegan, a-analyze pa rin natin mabuti kung okay yan talaga sa atin. Okay, number 2, na dapat i-consider kung i-check natin kung nasaan, ay kung bagay sa atin ang pagkain. Number 2, nasaan yung cancer? Okay, nasaan yung cancer? Kapag ang cancer nasa isang parte ng katawan, actually may mga pagkain na in general dapat talagang iwasan. Katulad ng processed meat, yun nga, karne kasi inflammatory din naman yan, nakakapagpamaga. Pero minsan may specifics katulad, kunyari, liver cancer. Okay? May mga pagkain, may mga bagay na talagang iniiwasan na pagdating sa liver cancer. Siyempre, alak dyan, paninigarilyo. Ang maganda sa liver ay itlog. O, doon tayo mag-focus. Kung naman sa kidneys, isa sa mga kalaban yan, karne. Okay? Baka napaparami pa ng, lalo pa kung affected na yung creatinine natin. Lumalabas na yung creatinine, nag-a-appear na sa labs. Kailangan monitor na rin yung pagkain natin. Titingnan natin kung nasaan yung cancer and we can do research ano ba yung mga pagkain na hindi pwede rito. Pag ang kaso ay colon cancer, may mga pagkain na rin po talagang ibinabawal. Iba pong usapan yon. Ako po, dahil iba-iba ang klase ng cancers in the Philippines, mga 30 plus ang cancers in the Philippines, meron yan mga top 5. Kahit ano man po ang cancer, for me ako hindi na po ako naniniwala sa everything in moderation. There has to be a deliberate effort to know kung ano yung mga bawal sa atin at iwasan na yon and mag-focus na tayo sa mga pagkain makakatulong sa atin. Mahirap po kasing i-quantify yung in moderation. Gaano kadalas, kakonti, o, yung in moderation na yon. I mean, gaano kadalas yun? 'Di ba? Ang hirap yun. Doon tayo magkakatalo. At saka, papasok pa rin yan sa sistema natin with all the chemicals, all the injected, toxins na nandiyan, all the oil, all the salt. Papasok pa rin sa katawan natin and mag-i-interfere pa rin. So, hinalo natin yan doon sa mga healthy ginagawa natin. Parang hindi makakatulong. Okay? So, i-monitor natin nasaan ang cancer. Iwasan na natin yung mga pagkain na makaka-jeopardize at makakasira pa sa ating sinisimulang pagaling. Okay? Number 3, ano ang sabi ng lab test mo? Okay, kung sinabing mataas na ang ketone, mataas na ang sugar, mataas na ang glucose, talagang mag-monitor na tayo. Recently, sa isang blood test ko, sinabi, normal ang sugar, sobrang normal, less than 100 yata, pero yung tumaas ang ketone, na-pinpoint ng doktor, gumagamit ka ng sugar hindi ko na banggitin. Oo, palitan mo ng brand. So, nagpalit ako ng brand. Na-target niya na ito yung reason. Kasi normal yung blood test ko, bakit may ketone? So, parang nagka-conflict. Okay? So, ano ang sinasabi ng blood test? Na-mention ko na kanina yung creatinine. Tumataas na ba? So, baka dapat magbawas na sa meat. Ano pa ang sabi ng lab test mo? May imbalance o may high blood na ba rito? O may ganito na ba? May irregularity? Doon pa lang makikita na natin kung ano yung mga dapat nating i-adjust, iwasan at idagdag. Lab test po kasi ito yung nangyayari sa loob ng katawan natin. Okay? Importante ang lab test natin, kaya dapat marunong din tayo mag-analyze. Based on our lab test, we should adjust our diet. Okay? Next, yung bang pagkain na yan ay nasa kategorya ng healthy food? Number 4 na tayo, nasa kategorya ba yan ng healthy food? Pagdating sa healthy food, una pa rin nating ipamamanhik ang mga gulay.
Okay, brassica, cruciferous vegetables, ito po ay may anti-angiogenesis power na tumutulong para ma-prevent ang growth ng blood vessels para yung mga malilinggit na cancer cells ay hindi natubuan pa o magkaroon pa ng blood supply at oxygen supply. Tinutukoy natin dito ang broccoli, cauliflower, bok choy, kale, at matindi ng 100% ang power sa broccoli at syempre ang broccoli sprouts, okay? Meron ding repolyo, maganda rin ang pechay, at syempre meron ding spinach, okay? Magaganda po yung mga gulay na yan, arugula, marami po yan, green and leafy vegetables. I would also suggest eating the rainbow, okay? Nandyan na po ang kalabasa, may carotenoid, maganda rin sa balat, napakaraming health benefits, kumain din po tayo ng sweet potato o yung kulay violet na kamote, okay? Ano pa? Kamatis. Napakaganda po ng kamatis sa katawan, lalo na po kung ito ay medyo iginisa ng konti. Hindi yung fresh na kinakain, okay din yun. Pero mas maganda lumalabas yung kanyang power kapag siya ay iginigisa ng konti sa konting mantika or olive oil. Okay? Siyempre gulay tayo. Pangalawa, pagdating sa prutas, may blueberries, raspberries, medyo mahal ang berry family pero kaya naman, 150 lang yung minsan isang bungkos ng strawberry, meron naman po. Mansanas, napakaganda. Peras, napakaganda. Hindi mataas sa glycemic index. Yun po ang mga healthy na pagkain. Pagdating sa isda, piliin po natin yung mga mabababa ang mercury content. Nabanggit ko na kanina, dilis, tawilis, sardinas, galunggong na maliit, yung mga mackerel. Tapos, salmon belly. I think pampano is also okay. The smaller the fish, the better. 3 times a week, pwede po yun. Okay? Next, yan po yung mga pagkain na pwede tayo mag-focus. Ganun din ang mga, legumes, yan, munggo, chickpeas, mga beans, malaking tulong din po yan. Tapos yung mga whole grain, katulad ng brown rice. Okay, instead of white rice or other white rice variety, brown rice, black rice, red rice. Okay? Maganda pa sa digestion and recommended din sa ating mga kapatid na may diabetes. Okay? Next, ano pang dapat itanong kung basihan kung bagay sa atin ang pagkain na ito? Marami pa pong healthy food ha, may herbs and spices pa. Okay? Number 5, pag yung pagkain na yan, patuloy mong kinain, makakatulong ba yan sa iyong health goal? Makakatulong, ano ba ang goal mo talaga pagkakain ka? Mabusog o lumusog? Again, ano ba ang goal po talaga natin pagkakain tayo? Mabusog lang? Or lumusog din? Or mag-enjoy? Kaya minsan gusto natin balikan yung nakaraan. Kailangan po clear ito sa atin dahil iba na po ang laban natin. Ako po, sinisikap ko na aware ako sa mga kinakain ko. And nagpapasalamat ako kasi mahilig ako sa mga burgers noon. Matagal na ako hindi kumakain. Minsan, pero sabi ko, aralin ko na lang lutuin. Inaaral ko rin po ang mga pagkain para makakatikim pa rin ako ng mga masasarap. Kunyari, muffin, mag-aaral ako, magbe-bake ako ng sarili ko para monitor ko po ang content na sugar. Okay? Kasi po, although alam ko may mga tao na hindi naman nagre-recur ang kanilang kondisyon kahit sila kain ng kung ano-ano, ako na rin po ang nag-decide sa sarili ko na magiging responsable ako sa aking mga kinakain. Dahil po, gusto ko rin po yung feeling na nabusog ako ng walang guilt. Alam ko yung pumasok sa tiyan ko na pagkain. Pinaghandaan ko, may nutrisyon, pinag-aralan ko mabuti, pinagpasalamat ko sa Diyos. Nahugasan na mabuti, naluto ng maayos or minsan fresh. At it gives me so much peace. Mas gusto ko pong i-follow yung path na yun. Okay? Kasi alam ko po na ang mga pag-aaral naman po ay may basihan kung bakit nila dineklara yung mga pagkain na yun na maganda sa kalusugan, na mga healthy talaga. At yun po ay nakakakonekta, nakakasuporta sa aking health goal. Marami pa rin po ako kasing mga pangarap sa buhay at gusto kong ma-achieve at sinusuportahan ko po yung aking mga pangarap, yung aking pagpapagaling sa pamamagitan ng pagkain ng mga ayos na pagkain. Kaya very conscious po ako sa pagpili ng aking mga kakainin. In fact, pupunta ako sa isang studio bukas. Yung pong producer doon, napakahilig magluto. Ang galing niya magluto and lagi siya nagluluto for us. And since she's one of my best friends, sinabi ko na, Auntie, hindi na po ako kumakain ng baboy at baka. Okay. So, alam niya na pag nandun ako, ang papakain niya sa akin, usually niluluto niya isda or chicken. Sinasabi niya pa, oh Glenn, so organic chicken yan. Maganda yan. Matagal yung pinakuluan. Okay. So, na-appreciate ko po yun. And may mga friends din po ako na, ano pwede sa'yo? Ano pwede sa'yo?
Usually po, kapag lalabas ako, nagbabaon na rin po ako ng sarili kong pagkain. Kunyari, magbubus ako, punta akong probinsya. Nagdadala po ako ng sarili kong pagkain, tinapay na may palaman. Kunyari, yung tinapay ko, sourdough bread, ang palaman ko ay avocado na may konting asin, konting seasoning, herbs and spices, kunyari turmeric. At as minsan, pagka tayo, may chickpeas, dinudurugan ko rin siya ng chickpeas. Baon ko na po yun, may baon po akong dalandan, baon akong tubig, tapos isang bumibili lang ako sa grocery ng almond nuts para hindi na ako magja-junk food. Ano po, sinisikap ko pong alagaan ng katawan ko dahil alam ko po na mabait ang Diyos na ine-effort natin to para tayo ay gumanda kalusugan, lumusog, hindi po perfect ang ating mga diet, nagkakamali pa minsan-minsan, na-overeat, napapakain ng gato, napapakain. Ang importante po, over the perfection is progress. At least alam po natin, ngayon alam na natin ang guidelines para pag tayo may nakitang pagkain, tayo mismo alam na natin kung paano magpasya, kung yan nga ay po pwede sa atin at makakatulong sa ating health goal. Okay? So mga kapatid, kung gusto nyo naman magkaroon ng listahan talaga, alam niyo po ba, ginawan ko po na yan ng paraan. Okay? Ito pong libro nating Stage 3G. Ginawan ko po ito ng buong list ng mga pagkain. Nasa page 112. Actually, ilang pages to about food. Several pages to ng mga pagkain. Listahan mismo ng mga pagkain na maganda sa ating katawan. Meron ditong team gulay, team prutas, team meat and seafoods, nuts, seeds, and the whole grains family. Let's drink to that, yung mga magagandang inumin, herbs and spices and sweeteners, and more yumminess. Nandito po sa libro na to. And this is still available. It's on Shopee. All you need to do is message me on Facebook and I'll guide you. At sa mga kapatid nating OFW, may umorder kahapon, nasa abroad siya, bibili siya ng ganito, pero bumili na rin siya in advance ng ebook. Yung ebook version sa akin po kayo diretso, hindi kayo dadaan sa Shopee. Sa ebook version, and meron pang 2 bonus ebooks. If you want to have your own copy, pwede po kayo mag-message sa akin on Facebook and I will guide you. I'll give you the link to Shopee if you want the hard copy. But if you want the ebook, para dalhin nyo kahit saan, babasahin nyo on your phone, marireceive nyo kagad within the day, just message me on Facebook, okay? Ito po ay very good investment kasi maliban sa mga pagkain, andito rin po yung mga guide natin for living life, managing treatment, life itself, family, during cancer treatment, kasama rin ng managing our emotions, our psychological struggles, and our spiritual health while we are ongoing cancer treatment. So this is a complete book based po sa mga napagtagumpayan ko, mga failures ko, at mga napagtagumpayan ng napakaraming pasyente. May mga tips din on how to take care of your body, your self-esteem, lahat ng may mga questions, mga paano magpaganda, mag-ayos in spite of the struggles here. Okay? This is still available for you. If you want the hard copy, just go to Shopee or message me on Facebook. And if you want naman the ebook version, okay, that comes with 2 bonus ebooks, message me also on Facebook. Okay, this is Stage 3G and I wrote this for us. Okay? Alright, so mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Feel free to share this video with your friends, your group chats, your Facebook support group. And gagawa po tayo ng maraming videos, lalo na tungkol sa pagkain, dahil ito po ay kailangan talaga natin ng gabay para ang gamutan naman natin, hindi parang tagutom. Gusto natin parang fiesta, marami tayong pagpipili ang pagkain at hindi tayo matatakot. At least properly guided po tayo kung ano yung mga pagkain na bagay sa atin. Alright? So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. Dahil huwag nating kalimutan, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po!